So mga tol, nagflex na naman po ng bato-batong katawan si Ryan Garcia, sabay sabing nasa tamang timbang daw siya at wag daw siyang pagtitripan. Ready daw niyang pausukin lahat ng haharap sa kanya. Kung matatandaan mga tol, sinabi ni Ryan Garcia na pagkatapos daw niyang in-knockout si Devin Haney sa April 20, isusunod daw niya itong si Isaac Pitbull Cruz. Papatulugin din daw niya ito. Sa mga nag-iisip din umano na hindi niya kaya itong si Pitbull, marami na daw siyang nakalaban na katulad ng estilo ni Pitbull at hindi daw umubra sa kanya. So may nabalitaan nga po tayo mga tol na mukhang gusto din ni Pitbull na labanan itong si Ryan Garcia. Inooperan si Garcia mga tol ng pre-title shot. Dedepensahan daw ni Pitbull ang titulo niya dito kay Garcia. So ibig sabihin lang yan mga tol, manalo man o matalo si Ryan Garcia kay Devin Haney, papalagan ni Pitbull si Garcia. Hindi lang yan mga tol, lahat din ng kampiyon sa super lightweight division gustong labanan ni Pitbull. So maraming nga po ngayon ang nagagalingan dito kay Pitbull at sinasabing siya na daw ang greatest Mexican boxer sa ngayon. Maging nga po ang legend trainer na si Robert Garcia bilib sa tibay ng panga ni Pitbull. Paliwanag nga po ni Robert Garcia mga tol, kahit sino daw itapat ngayon kay Pitbull sa mga kapwa nito kampiyon sa division niya katulad ni Devin Haney, Teofimo Lopez at Subriel Matias, mahihirapan daw talunin si Pitbull at mahirap din daw in-knockout ito dahil daw sa tibay ng panga ni Pitbull. Samantala, nagpahayag naman ng interes si Robert Garcia mga tol na maging trainer ni Errol Spence Jr. Matapos ang hiwalayan ni Spence at trainer nitong si Derrick James, handa umanong turuan ni Robert Garcia itong si Spence para sa susunod daw nitong laban. Sa kabilang banda naman mga tol, binalik tanaw po ni Manny Pacquiao noong lumalaban pa siya sa professional boxing. Aniya, kapag malungkot daw siya o galit, tapos sasabak daw siya sa sparring, binubugbog daw niya ang sparring partner niya. So kawawa pa lang sparring mate ni Pacquiao mga tol kapag matsyempohan na malungkot siya o galit dahil napagbubuntungan niya na problema ang sparring mate niya. Malungkot ako ganyan. Malungkot ako tapos mag-sparring ako, bubog sarado yung kalaban ko sa sparring. Sa ibang banda naman mga tol, tila nagalit po si Casimero noong mag-post siya sa kanyang FB page. Wika ni Casimero mga tol, patay, paano ako makakalimutan ng mga tao? Pero sinasabihan nyo akong laos, pero April Fools, pinoproblema nyo ako, wag nyo ako i-content, laos na ako mga buang. Sa isang video naman mga tol, sinabi ni Casimero na pwede naman daw magyabang lahat ng boxers, pero dapat may katotohanan daw. Pero kung magyayabang ka daw tapos wala ka naman palang ipagyayabang, bash daw ang aabutin mo sa mga tao. Di daw katulad niya, kaya daw siya nagyayabang, pinapatunayan daw niya. Lalo na daw kapag yung kalaban niya magaling, papatayin daw talaga niya ang katawan niya sa training. Magpo-focus daw talaga siya para hindi daw siya mapahiya sa mga sinasabi niya. Katulad ng easy work lang sa kanya ang kalaban. Pag sinabi din daw niyang pugot ulo ang kalaban, totoo daw yan. Dagdag pa ni Cuadro Alas, kahit gaano pa daw kalakas ang kalaban niya, kapag napag-insayuhan daw niya yan na mabuti, wala daw palag sa kanya. Pero kapag ang kalaban daw niya hindi naman daw ganong kalakas, nakakawalang gana daw mag-insayo. Lahat ng mga boxer, pwede naman sila magyabang pero kailangan dapat may katotohanan lang yung magyabang. Kasi kapag magyabang ka pero wala ka namang kayang ipagyabang, wala, bas ang abutin mo, di ba? Sa training, papatayin ko na yung katawan ko sa training, mag-focus talaga para hindi ako mapahiya sa mga sinasabi ko na easy work, di ba? Yan, sa akin yan, easy work. Tapos, easy money. Pag sabihin ko na, pugot ulo yan. Pugot yan. Pugot. Totoo yan. Kahit gaano pa yan kalakas yung kalaban ko, kapag ma-insayuhan ko yan, wala. Pero kapag yung mga kalaban ko na mga ganon-ganon lang, nakakawalang gana mga ganon.